Isang simpleng ina na 68 taong gulang, si Aling Elena, ang siyang nagtayo ng tahanan sa Quezon City na puno ng mga alaala. Matapos ang pagkamatay ng asawa at pagkawala ng kapatid na si Ate Catherine na nag-iwan sa kanya ng bahay bilang isang pangako ng seguridad, lahat ng sakripisyo niya ay para sa nag-iisang anak na si Jason at sa kanyang asawa na si Jessica. Araw-araw, tahimik niyang tinatanggap ang pagiging malayo ng anak, ang mga pangangailangan na laging humihingi, at ang pakiramdam na parang isang pabigat na lang siya sa sariling tahanan. Subalit isang hapon, habang naglilinis siya sa silid ng anak, natuklasan niya ang lumang cellphone ni Jason. Doon, nabasa niya ang mga mensahe sa group chat ng pamilya ng manugang, ang mga plano na kunin ang kanyang bahay, gamitin ang kanyang pera at ilagay siya sa isang lugar na mas angkop para sa isang matandang tulad niya. Sa kabila ng matinding sakit at pagkabigo, ang simpleng inang ito ay gumawa ng isang desisyon na hindi inaasahan ng sinuman. Ako si Aling Elena, 68 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, nanirahan ako sa isang simpleng bahay sa Quezon City na ipinamana sa akin ng aking minamahal na ate na si Catherine. Ito ang aming tahanan, ang lugar kung saan ko inalagaan ang aking nag-iisang anak na si Jason mula pagkabata. Ngayon, kasama ko rito ang kanyang asawa na si Jessica. Araw-araw, gumigising ako ng maaga. Nagluluto ako ng almusal para sa kanila. Naglilinis ng bahay, nanghihintay ng pagkakataon na makasama ang anak ko kahit sandali lamang. Madalas, nakikita ko na lang ang likod niya habang nagmamadaling umalis patungo sa trabaho. Si Jessica naman ay bihira nang umiti sa akin. Parang isang estranghero na lang ako sa sariling tahanan. Minsan iniisip ko kung paano ako naging ganito. Ako na ang nagpalaki kay Jason nang mag-isa matapos mamatay ang kanyang ama. Ako na ang nagtrabaho ng husto upang mapag-aral siya. Ako ang nagbukas ng pintuan ng bahay na ito nang magpakasal sila ni Jessica. Ngunit sa halip na pasasalamat, pakiramdam ko ay parang pabigat na lang ako sa kanila. Gayunpaman lagi kong sinasabi sa sarili ko, ganito na talaga ang buhay ngayon. Ito ang modernong pamilya. Pinipilit kong intindihin, pinipilit kong tanggapin na normal lang ang kanilang pagiging abala, normal ang kanilang pagiging malayo, normal ang pakiramdam na hindi na ako kailangan, kundi parang isang obligasyon na lang. Sa gabi, kapag mag-isa na ako sa aking maliit na silid, tinitingnan ko ang mga larawan sa dingding, larawan ni Catherine na may ngiti, larawan ni Jason nung bata pa siya, yakap-yakap ako. Sa mga sandaling iyon, bumabalik ang mga alaala, ang mga sakripisyo, ang mga gabing hindi ako natulog dahil sa kanyang lagnat, ang mga araw na nagtipid ako para lang mabili ang gusto niya. Ngunit kahit ganito, mahal na mahal ko pa rin si Jason. Siya ang buhay ko, kaya kahit masakit, nananatili ako. Naniniwala ako na balang araw, mauunawaan niya ang lahat. Hanggang isang araw, nagsimulang magbago ang lahat. May mga bulong-bulungan sa likod ng pinto. May mga sulyap na hindi maipaliwanag. May mga pag-uusap na biglang tumitigil kapag papasok ako sa kwarto. Si Jason ay lalong nagiging malayo. Madalas siyang umiwas sa tingin ko. At sa tuwing tatanungin ko siya, ang sagot niya ay laging maikli. Wala po iyon, ma. Ngunit sa puso ko, alam kong may mali. May isang bagay na nagsisimulang magbago. At sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, ang maliit na tinig sa loob ko ay nagsimulang magsalita ng mas malakas. Isang hapon, habang abala ako sa pagluluto sa kusina, pumasok si Jason. May kakaibang ekspresyon siya sa mukha, parang may gusto siyang sabihin pero nahihirapan. Matagal ko nang alam ang ekspresyong yon. Iyon ang mukha niya kapag may hihingin siya sa akin. Ma, kailangan ko po sana ng tulong, sabi niya nang hindi masyadong tumitingin sa akin. Pwede ko po bang hiramin ang 3 credit cards niyo? May importante po kaming gagawin ni Jessica sa linggong ito. Ibabalik ko po sa Lunes. 3 credit card, sabay-sabay.
Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib. Hindi pa niya ako hiningan ng ganito dati. Isa o dalawa, oo. Pero lahat? Para saan ba talaga, anak? Tanong ko ng mahina. Mahahalagang bagay lang po, ma. Trust me, sagot niya. Trust me. Dalawang salitang iyon ang paulit-ulit kong narinig sa loob ng maraming taon. At dahil mahal ko siya, dahil siya ang anak ko na pinagbuhusan ko ng ibinigay ko pa rin ang 3 card. Habang iniabot ko ang mga ito, may maliit na tinig sa loob ko na bumubulong. May mali, pero pinatahimik ko ito. Pinili kong maniwala sa anak ko. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang lahat sa bahay. Madalas na silang wala ni Jessica. Aalis ng maaga, uuwi ng gabi na. Kapag tinatanong ko kung saan sila galing, ang sagot nila ay laging maikli at malabo. May inaasikaso lang po, ma. Nag-aasikaso lang kami ng mga bagay-bagay. Hindi na sila kumakain kasama ko, hindi na ako kinakausap ng matagal. Ang tahanan na dating puno ng ingay ay unti-unting naging tahimik at malamig. Isang gabi, sinubukan kong tingnan ang transaction sa cellphone ko, pero lagi na lang may error. Paulit-ulit akong sumubok, pero walang lumalabas na malinaw na impormasyon. Tinawagan ko pa ang bangko, pero sinabi nilang normal lang daw ang lahat. Gayunpaman, hindi mapakali ang puso ko. Parang may mali, parang may isang bagay na hindi ko nakikita. At sa bawat araw na lumilipas, ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalakas. Hanggang isang Biyernes ng gabi, pumasok si Jason sa aking silid. Ma, may lakad po kami ni Jessica sa susunod na linggo. Pupunta raw kami sa probinsya kasama ang pamilya niya. Maaaring kami ay hindi makauwi hanggang Miyerkules, 1 linggong buo. Tinitigan ko siya. Gusto kong tanungin ng husto, pero nakita ko sa mga mata niya na ayaw niyang tanungin pa. Kaya ngumiti na lang ako ng mahina tulad ng nakasanayan ko. Sige anak, mag-ingat kayo. Nang umalis siya, naiwan akong nakaupo sa gilid ng kama. Ang katahimikan ng bahay ay biglang naging mabigat, may nangyayari. At sa unang pagkakataon, ang maliit na tinig ng pag-aalala sa puso ko ay nagsimulang maging mas malakas kaysa sa takot kong mawala ang anak ko. Nang sumapit ang Sabado ng umaga, tahimik na tahimik ang buong bahay. Wala na ang ingay ng mga yapak. Wala na ang boses ni na Jason at Jessica. Parang biglang naging malaki at malamig ang tahanang dating puno ng buhay. Gumawa ako ng kape at umupo sa salas. Subalit kahit anong pilit ko, hindi mapakali ang kalooban ko. Kaya nagpasya akong maglinis. Palaging ganito ang ginagawa ko kapag kinakabahan ako. Inilalagay ko ang mga kamay ko sa gawain upang mapanatag ang isip. Nalinisan ko ang kusina, ang salas at ang banyo hanggang sa tumayo ako sa harap ng pintuan ng silid ni na Jason at Jessica. Matagal ko nang hindi pumapasok doon. Iginagalang ko ang privacy nila, pero noong araw na iyon, parang may isang bagay na humila sa akin. Mag-aayos lang ako, magbubukas lang ako ng bintana para makapasok ang hangin. Bulong ko sa sarili. Pumasok ako. Amoy agad siyang mamahaling pabango ni Jessica na laging masyadong malakas para sa akin. Binuksan ko ang bintana at hinayaan ang simoy ng hangin na dumaloy. Nang akmang lalabas na ako, may nakita akong lumang cellphone ni Jason na nakasaksak sa charger. Ang teleponong iyon ay pinalitan niya ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit ko ito pinulot. Ang mga kamay ko ay gumalaw ng mag-isa. Walang password ang telepono. At doon sa screen, nakita ko ang maraming notification mula sa isang group chat na pinangalan ng Jessica's Family. Nanginginig ang mga daliri ko nang buksan ko ang chat. Ang unang mensahe na nakita ko ay galing kay Jessica, ipinadala pa kaninang umaga. Nasaan na kami sa airport? Kinakabahan si Jason na baka mapansin ng matandang iyon. Sabi ko sa kanya, huwag mag-alala. Masyado siyang tanga para suriin ang mga resibo. Matandang iyon, tanga. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig.
Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang sakit ay unti-unting lumalim sa bawat mensahe. Sinabi ng nanay ni Jessica, buti na lang naive ang mother-in-law mo, madaling kontrolin. At ang papa ni Jessica ay sumagot pa, magaling si Jason sumunod, hindi katulad ng ibang biyanan na masyadong makulit. Ito, madaling manipulahin. Hindi ko na napigilan. Tumulo ang luha ko habang hawak-hawak ko pa rin ang telepono, ang anak ko, ang manugang ko, at ang buong pamilya nila. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko na ako ang problema, na masyado akong sensitibo, normal lang ang ganito sa pamilya ngayon. Pero sa mga mensaheng iyon, nakita ko ang katotohanan. Ako na nagpalaki kay Jason ng mag-isa, na nagtrabaho hanggang sa sumakit ang katawan ko, ay tinatawag nilang matandang tanga at madaling manipulahin. Napaupo ako sa gilid ng kama ni Jason. Ang mundo ko ay parang biglang tumigil sa pag-ikot. Ang sakit ay sobra. Pero sa kaloob-looban ko, may isang bagay na unti-unting gumising, isang lakas na hindi ko alam na meron pala ako. Hindi ko kayang itigil, kahit nanginginig ang mga kamay ko at malabo na ang paningin dahil sa luha. Patuloy ako sa pag-scroll sa mga mensahe. Kailangan kong malaman, kailangan kong makita kung gaano kalalim ang plano nila. Mas lalong sumakit ang dibdib ko sa bawat binabasa ko. Nakita ko ang mga usapan tungkol sa bahay ko. Ang bahay na ipinamana sa akin ni Ate Catherine. Plano nilang kunin ito sa pamamagitan ng power of attorney. Gusto nilang kumbinsihin akong lagdaan ito para matulungan daw nila ako sa mga papeles. Kapag nasa kamay na nila, sisimulan na nila ang proseso ng paglipat ng titulo, hindi pa doon natapos. May plano rin silang magtala ng mga sandali kung kailan ako nakakalimot o naguguluhan, kahit gaano kaliit, upang gamitin bilang ebidensya na hindi ko na raw kayang pamahalaan ng sarili ko. Gusto nilang ipakita sa korte na kailangan ko na raw ng guardian, at ang magiging guardian, si Jason. Mas mabuti raw para sa akin na mapunta sa isang maliit na lugar o nursing home, sabi ni Jessica sa chat. Hindi na raw niya kaya ang laki ng bahay. Napaupo ako ng tuluyan sa kama. Ang luha ko ay walang tigil sa pagbagsak. Paano nila nagawa ito? Ako na ang nagpalaki kay Jason ng mag-isa. Ako na ang nagtrabaho ng husto upang mabayaran ang pag-aaral niya. Ako na ang nagbukas ng tahanan para sa kanila. Ngayon, gusto nila akong itapon sa isang sulok na parang isang bagay na hindi na kailangan. Nakita ko rin ang mga mensahe tungkol sa credit cards. Ginamit nila ang 3 card ko para sa isang luxury trip sa Miami. Hotel na 5-star, mamahaling restaurant at mga lakad kasama ang buong pamilya ni Jessica. Halos $108,000 na ang nagastos, pera na ipon ko sa loob ng maraming taon para sa sakit at emergency. Ang matandang iyon ang bahalang magbayad, sabi nila habang tumatawa. Pero ang pinakamasakit ay ang mga mensahe ni Jason. Bagamat nahihirapan siya sa una, sumang-ayon pa rin siya. Pinili niyang sumama sa plano kahit alam niyang mali. Sa gitna ng matinding sakit, may isang bagay na unti-unting sumisibol sa loob ko. Isang galit na malinis, isang desisyon na matatag. Hindi na ako ang inang walang magawa. Hindi na ako ang taong tatanggap na lang ng tahimik. Sa mga oras na yon, habang basa ang mukha ko ng luha, may lumitaw na lakas na matagal nang natutulog sa puso ko. Lakas na nagsasabi sa akin na oras na para protektahan ang sarili ko. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Nakaupo lang ako sa sala sa dilim, habang ang mga mensahe mula sa cellphone ni Jason ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ko. Hanggang sa sumikat ang araw, nanatili akong gising. Pagod ang katawan ko pero mas malinaw kaysa kailanman ang isip ko. Hindi na ako pwedeng maging biktima. Hindi na ako pwedeng manatili rito at hintayin na sila ang kumuha ng lahat ng meron ako. Ang bahay na ipinamana ni Ate Catherine, ang mga alaala at ang natitira pang dignidad ko, lahat ng ito ay kailangan kong ipaglaban.
Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Susan, ang matalik kong kaibigan sa loob ng maraming taon. Siya ang tanging tao na alam kong mapagkakatiwalaan ko. Susan, kailangan kitang makausap, urgent, sabi ko nang nanginginig ang boses. Dumating siya sa loob ng ilang minuto. Nang makita niya ang itsura ko, agad niyang niyakap ako ng mahigpit. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone at ang lahat ng mga screenshot na kinuha ko. Tahimik siyang nagbasa, nakita ko sa kanyang mukha ang pagkabigla, ang galit at ang malalim na awa. Elena, grabe ito, bulong niya. Hindi ko akalain na kayang gawin sa'yo ng sarili mong anak ang ganito. Sa pagkakataong iyon, doon ko lubusang naiyak ang lahat ng sakit. Pero sa pagkakataong iyon din, nagsimulang lumakas ang loob ko. Susan, tutulungan mo ba ako? Tanong ko. Ayaw ko nang maging biktima, gusto kong lumaban, gusto kong protektahan ang sarili ko. Hindi siya nagdalawang isip. Siyempre, nandito ako para sa'yo. Buong araw na yon, magkasama kaming nagplano. Una, kailangan naming kumonsulta sa isang abogado. Pangalawa, kailangan naming makipag-usap sa isang real estate agent para maibenta ang bahay sa lalong madaling panahon. Bago pa sila makabalik ni Jason at Jessica sa Miyerkules, walang oras na dapat sayangin. Kailangan kong kumilos ng mabilis at tahimik. Kailangan kong gawin ang lahat bago nila malaman na alam ko na ang kanilang plano. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, pakiramdam ko ay may kontrol ako sa sarili kong buhay. Habang nagpaplano kami ni Susan, unti-unti kong naramdaman ang isang bagong lakas na dumadaloy sa akin. Hindi na ako ang matandang ina na walang magawa. Ako si Aling Elena, isang ina na handang ipaglaban ang kanyang sarili. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako ang dating Elena na tahimik lang at nagdurusa. May desisyon na ako at oras na para kumilos. Una, tinawagan ko ang bangko kasama si Susan. Ipinaliwanag ko ang nangyari. Agad nilang kinansela ang 3 credit card ko. Inireport namin bilang hindi autorisadong paggamit ang lahat ng nagastos sa Miami. Halos 1,000,000 at kalahating piso na ang nagastos nila sa mga luxury hotel at mamahaling pagkain. Ma'am, ipoproseso po namin ang dispute, sabi ng bank manager. Hindi niyo po ito babayaran. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang unang tunay na ginhawa. Hindi na nila magagamit ang pera ko. Susunod, inilipat ko ang lahat ng natitirang pera ko sa isang bagong account sa ibang bangko. Isang account na walang alam si Jason. Ginawa ko ito ng tahimik at mabilis. Pagkatapos nakipagkita kami ni Susan sa isang real estate agent, sinabi ko ng diretsyo, kailangan kong ibenta ang bahay sa lalong madaling panahon kahit mas mababa pa sa halaga nito. Alam kong masakit ang bahay na pinaghirapan ni Ate Catherine, ang bahay na puno ng mga alaala. Ibebenta ko ng mabilis at mura, pero mas mahalaga sa akin ang kalayaan kaysa sa kahit anong material na bagay. Sa mga sumunod na araw, tahimik akong nag-impake, hindi lahat. Ang mga damit ko lang, ang mga importanteng dokumento at ang ilang larawan ni Ate Catherine at ng aking asawa. Bawat damit na tinupi ko, bawat larawan na inilagay ko sa kahon, parang may kasamang luha, pero kasama rin ang lakas. Sa gabi, kasama si Mark, ang abogado na inirekomenda ni Susan, gumawa kami ng liham. Isang mahabang liham para kina Jason at Jessica. Sa liham na iyon, sinabi ko ang lahat. Alam ko na ang buong plano nila. Nabasa ko ang bawat mensahe. Na alam ko kung paano nila ako tinawag na matandang tanga at madaling manipulahin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura, pero sa bawat salitang isinulat ko, ramdam ko ang bigat na unti-unting nawawala sa dibdib ko. Mula sa isang ina na natatakot at nasasaktan, unti-unti akong nagiging isang babaeng handang ipaglaban ang sarili. Hindi na ako biktima. Ako na ngayon ang may hawak ng desisyon sa sarili kong buhay. Habang inihahanda ko ang lahat sa loob ng 4 na araw,
May tahimik na lakas na lumalago sa loob ko. Isang lakas na matagal nang natutulog. Isang lakas na sabi ng puso ko, sapat na. Oras na para iligtas mo ang sarili mo, Elena. Dumating ang araw na yon, ang araw ng pagbebenta ng bahay. Maaga pa nang kunin ako ni Diane, ang real estate agent. Pumunta kami sa title company kung saan hinihintay na kami ng buyer. Isang negosyante na gustong bilhin ang bahay para i-renovate. Walang maraming tanong, diretso ang proseso. Habang naglalagda ako sa mga papeles, parang may bahagi ng puso ko ang unti-unting nahihiwalay. $128,000, mas mababa pa sa halaga ng bahay. Pero hindi ko inisip ang pera, iniisip ko ang kalayaan. Nang matapos ang lahat, ibinigay sa akin ang tseke. At ibinigay ko naman ang mga susi ng bahay. Sa huling pagkakataon, bumalik ako sa tahanan ko. Tahimik na tahimik, walang muwang na gamit, walang larawan sa dingding, walang upuan sa salas. Ang dating puno ng buhay na bahay ay naging malaking bakanteng espasyo. Ang tunog ng mga yapak ko ay umuugong sa mga silid. Dahan-dahan akong lumakad sa bawat kwarto. Sa kusina, naalala ko ang mga umagang nagluluto ako para kay Jason. Sa salas, ang mga gabing nagkukwentuhan kami ni Ate Catherine habang umiinom ng kape. Sa silid niya, ang huling yakap niya sa akin bago siya pumanaw. "Huwag mo itong ibebenta, Elena," bulong niya noon. "Ito ang tahanan mo. Pangako ko sa'yo na dito ka laging ligtas." Napaupo ako sa gitna ng walang laman na sala. Bumagsak ang luha ko ng walang tigil. "Pasensya na, Ate Catherine," bulong ko habang umiiyak. "Pinangako ko sa iyo na hindi ko ito ibebenta. Pero kung mananatili ako rito, mawawala rin ito sa akin. Mawawala rin ako. Mas pipiliin ko ang kalayaan ko kaysa sa isang bahay na gagamitin nila para saktan ako." Matagal akong nanatili roon. Pinahid ko ang mga luha. Hinawakan ko ang mga dingding na parang huling yakap sa tahanan ko. Sa bawat sulok, nagpaalam ako. Sa mga alaala, sa mga tao ng paghihirap at pag-ibig, sa lahat ng sakripisyo. Bago ako umalis, iniwan ko ang liham kay Mark, ang abogado, kasama ang USB na puno ng mga screenshot ng mga mensahe. "Kung may susubok silang gawin laban sa akin," sabi ko kay Mark, "gamitin mo ito, protektahan mo ako." Nang isara ko ang pinto sa huling pagkakataon, parang may mabigat na bato na nahulog sa dibdib ko. Masakit. Sobrang sakit. Pero sa sakit na yon, may kapayapaan din. Hindi na ako ang inang natatakot. Ako na ngayon ang inang nagpasya na iligtas ang sarili. Kinabukasan ng umaga, dinala ako ni Susan sa terminal ng bus. Walang maraming salita. Yakap lang niya ako ng mahigpit bago ako sumakay. Hindi ako nagpaalam kina Jason at Jessica. Walang sulat, walang tawag. Tahimik akong umalis tulad ng tahimik kong pinlano ang lahat. Ang biyahe ay mahaba. 2 araw at ilang oras sa bus patungo sa Cebu, kung saan naninirahan ang pinsan kong si Linda. Habang tumatakbo ang bus sa mga daan, tinitingnan ko ang mga tanawin na dahan-dahang nagbabago. Sa bawat kilometrong nalalampasan, parang may bahagi ng mabigat na pasanin ko ang nahuhulog. Masakit. Sobrang sakit na iniwan ko ang tahanan na pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Masakit na iniwan ko ang alaala ni Ate Catherine. Pero sa bawat paghinga, ramdam ko rin ang isang kakaibang kalayaan. Parang matagal na akong nakakulong. At ngayon, unti-unti akong nakakahinga ng maluwag. Nang dumating ako sa Cebu, nasa terminal na ako ni Linda. Matagal ko nang hindi siya nakita, pero agad niya akong niyakap ng mainit. "Elena, welcome sa bahay ko," sabi niya nang walang tanong. "Dito ka muna. Walang pressure. Magpapahinga ka muna." Ang maliit na guest room na inihanda niya para sa akin ay simple lamang. Maliit na kama, maayos na mga tuwalya, at isang maliit na vase na may bulaklak. Sa sandaling iyon, umiyak ako ng tahimik. May taong nagmamalasakit pa rin sa akin kahit hindi niya ako utang na loob. Samantala, sa Quezon City, ayon sa balita mula sa dating kapitbahay, dumating sina Jason at Jessica noong gabi ng Miyerkules.
Shock na shock daw sila nang makita ang bahay na walang laman, wala na ang mga gamit, wala na ang mga muwang. Ang bagong may-ari na ang nakatira. Sinubukan nilang pumasok pero hindi na pwede. Nagwala si Jessica, umiyak si Jason. Tinawag nila ang pulis pero walang magagawa dahil legal ang pagbebenta. Sinubukan nilang tawagan ako ng paulit-ulit pero bago pa ako umalis, binlock ko na ang mga numero nila. Hindi na ako handang marinig ang kanilang mga paliwanag o sisihan. Sa unang gabi ko sa Cebu, nakaupo ako sa maliit na balkonahe ng bahay ni Linda. Huminga ako ng malalim. Masakit pa rin, parang may bahagi ng puso ko ang naiwan sa Quezon City. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay akin na talaga ang buhay ko, walang takot. Walang kailangang paglingkuran, walang kailangang patunayan. Ako si Aling Elena at sa wakas nagsisimula na akong mabuhay para sa sarili ko. Isang buwan pagkatapos kong dumating sa Cebu, dumating ang isang email mula kay Jason. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ito. Punong-puno ito ng galit at sisihan. Mapano mo nagawa sa amin ito? Ibinalik mo ang lahat, ang bahay na dapat ay mana ko. Nawalan ako ng trabaho dahil sa stress. Umalis si Jessica sa akin. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Dapat sana ay naintindihan mo na kami lang ang may gusto ng pinakamabuti para sa iyo. Matagal ko itong binasa. Sa bawat salita, parang bumalik ang sakit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako umiyak ng tulad noon. Sumagot ako ng maikli at malinaw. Jason, nabasa ko ang lahat ng plano nyo. Alam ko kung ano ang tinawag nyo sa akin. Hindi ako ang may kasalanan. Ikaw at si Jessica ang pumili ng landas na iyon. Huwag mo na akong kontakin. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Pagkatapos noon, binlock ko ang email niya at sa wakas tuluyan ko nang isinara ang pintuan sa nakaraan. Unti-unti, nagsimulang magbago ang buhay ko. Nakahanap ako ng maliit na apartment na akin lamang. Simple, tahimik at payapa. Walang susi maliban sa akin. Doon nagsimula akong gumawa ng mga handicrafts, knitting, embroidery at maliliit na decorations. Sumali ako sa isang reading club sa lokal na library at sa isang painting class sa community center. Doon nakilala ko si Arthur, isang byudo na mahinahon at mabait. Hindi kami nagmamadali, magkaibigan muna kami. Naglalakad kami tuwing linggo, nagkukwentuhan tungkol sa buhay, at unti-unti natutong maging masaya sa simpleng mga bagay. Isang araw, dumating ang isang sulat mula kay Brenda, ang nanay ni Jessica. Mahaba at puno ng pagsisisi ang liham. Sinabi niya na naghiwalay na sina Jason at Jessica, na ang plano nila ay sumira hindi lang sa akin, kundi sa kanila rin. Humingi siya ng tawad, pero sinabi rin niyang alam niyang huli na ito. Binasa ko ang liham ng maraming beses. May bahagi sa akin na nalungkot. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi ko na kailangang patawarin sila. Ang mahalaga, pinatawad ko na ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili kong matagal na nagtiis. Pinatawad ko ang inang matagal na naniniwala na ang pagmamahal ay kailangang sumuko ng lubusan. Sa maliit na apartment ko, habang iniinom ang kape sa balkonahe, naramdaman ko na unti-unti nang gumagaling ang sugat ko. Hindi madali, pero bawat araw, mas lumalakas ako. 2 taon na ang lumipas mula nang umalis ako sa Quezon City. Ngayon, habang nakaupo ako sa maliit na balkonahe ng aking apartment sa Cebu, iniinom ang kape sa umaga at tinitigan ang pagsikat ng araw. Marami akong mapapanatag na masasabi, ako ay masaya, ako ay payapa, at higit sa lahat, ako ay malaya. Sa loob ng 2 taong ito marami akong natutunan. Natutunan kong ang dugo ay hindi palaging nangangahulugan ng pagmamahal. Natutunan kong ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi pagprotekta sa sariling dignidad. At natutunan kong hindi kailanman huli ang lahat para iligtas ang sarili kahit nasa edad na 68. Ngayon, may maliit akong negosyo sa mga handicrafts. Nagbebenta ako sa local fairs at sa isang maliit na tindahan. May reading club ako, painting class,
at mga kaibigang tunay na nagpapahalaga sa akin. Si Arthur ay nananatiling mabuting kaibigan, isang taong nakakaunawa sa sakit ng nakaraan at masayang sumasabay sa bagong simula. Hindi na ako ang inang natatakot na mawalan ng anak. Ako na ngayon ang babaeng natutong mabuhay para sa sarili. May mga araw pa rin na sumasagi sa isip ko si Jason, pero hindi na ito masakit tulad noon. Natanggap ko na ang anak na pinagbuhusan ko ng lahat ay pumili ng sarili niyang landas. At ako rin ay may karapatang pumili ng sarili kong landas. Isang araw, may isang dalagang bumisita sa akin sa pamamagitan ng kaibigan ko. Sinabi niya na ang kwento ko ang nagbigay sa kanya ng lakas para umalis sa isang pamilyang laging nagmamaltrato sa kanya. Sa sandaling iyon, naiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Ang sakit ko ay may saysay, ito ay naging liwanag para sa iba. Sa aking edad ngayon, alam ko na hindi kailanman huli para baguhin ang buhay. Hindi kailanman mali ang pagpipili ng sariling kapayapaan. At ang isang ina, kahit gaano pa siya kasakripisyo, ay may karapatang mabuhay para sa kanyang sarili. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang salamin, nakikita ko na hindi na ako ang dating Elena na puno ng takot at pagdududa. Nakikita ko ang isang malakas na babae, isang survivor, isang ina na sa wakas ay natutong mahalin ang sarili. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na katulad ko noon, tandaan mo ito. Karapat-dapat kang mahalin, karapat-dapat kang protektahan, at hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli.